Ito nga pala yung mga kailangan natin mga ka-agri sa pagpupunla ng mga gulay. Una, itong kokopit mga ka-agri. Ito yung sa bunga ng niyog, yung unang layer niya. Ito yun, ginigiling nila. Tapos ito, siya na to. Sinasalandra. Ito yung matitira. Lalagyan natin ng ganito mga ka-agri para ito yung magsisilbing pampabuwagag dun sa lupa. Ito. Para hindi siya magdikit-dikit. Alam nyo naman yung ibig ko sabihin, hindi siya masisiksik. Ikalawa mga ka-agri, ito. Power Organic. Dito sa amin mga ka-agri, nabibili namin to ng halagang 350, isang ganyan, isang sako. At ang laman naman nito mga ka-agri ay lupa lang siya na organic, kulay itim na lupa na hindi ko alam kung saan gawa ito mga ka-agri, pero magandang klase ng lupa ito. Kulay itim, tapos hindi naman masyadong buwagag, nagdidikit-dikit siya mga ka-agri. Kaya kailangan hahaluan natin siya ng kokopit para hindi siya magdikit-dikit, para manatili siyang buwagag kahit diligan natin ng tubig. Katlo ang kailangan natin mga ka-agri, ito, seedling tray. Merong nabibiling ganito mga ka-agri sa Agri Supply o sa online. Yung ganito mga ka-agri nabibili ko sa halagang, yung ganito kakapal, depende kasi sa kapal mga ka-agri. Halagang 25 pesos ang isa, yung ganito kakapal. Pero yung mas manipis dito mga ka-agri, nabibili lang sa halagang 20 to 21 pesos ang isa. Sa pagmimix ng organic mga ka-agri, bali 2:1 siya. Ayan, bali 2:1. Ibig sabihin dyan, dalawang sako ng kokopit, ayan, yung kokopit na yan. Dalawang sako ng kokopit, isang sako ng Power Organic. Para ang kwanyan, para hindi siya masyadong masiksik o dikit-dikit. Mas buwagag siya pag mas marami yung kokopit. Sa paglalagay ng lupa mga ka-agri, ganito lang mga ka-agri yung paglalagay ng lupa. Habang pinapatag nyo siya ka-agri, medyo may diin siya na konti. Ayan, ganyan, medyo may diin siya para medyo masiksik siya habang pinapatag nyo. Saka nyo siya kalasin. Bakit dinidiinan mga ka-agri? Para na sa ganun, hindi kayo magkulang dito sa, pagka diniligan nyo na siya, hindi siya masyadong lumulubog. Hindi siya masyadong lumulubog sa, ito, hindi magkulang yung bawat hole niya, yung bawat butas niya ng lupa. Kasi pag hindi nadiinan yan mga ka-agri, kulang na kulang yan, magiging kalahati na lang yan. Sa paglalagay naman ng buto mga ka-agri, ito, bali bubutasan muna natin siya ng ganito, nakaganyan kayo.
Bali bubutasan lang natin siya mga ka-agri ng saktong-sakto lang, yung hindi masyadong malalim. Yan. Kasi ang problema mga ka-agri kapag masyadong malalim, hirap lumabas yung buto. Kaya medyo mababaw lang mga ka-agri. Tansyahin nyo lang yung kayang lumabas yung buto. Tapos sa paghuhulog ng buto mga ka-agri, bali isa-isa lang. Magkukuha lang kayo ng ganyan. Tapos isang buto mga ka-agri, isang ganitong buto sa isang butas. Huwag yung dadalawahin mga ka-agri kasi kuwan siya. Sayang naman yung buto. Mahal kasi ito. Pagka dinalawa nyo, nililipat nyo pa yon. Pero kung isa-isa lang mga ka-agri, kung maganda naman o yung kung gagayahin nyo yung ganitong klase ng pagpupula mga ka-agri, halos tutubo lahat yan. Makikita nyo mga ka-agri kapag ipapakita ko sa inyo kapag tumubo na siya. Isa-isa lang siya mga ka-agri, ganyan. Kapag napuno nyo na ng buto mga ka-agri na isa-isa, tatabunan na natin siya ng lupa. Hindi na natin sisiksikin to mga ka-agri. Ganyan lang siya. Pag natabunan natin, papalasin na lang natin siyang ganyan. At ito na siya. Ito mga ka-agri, pag naganito nyo na, kukulubin na natin to. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano to kulubin. At hindi na siya dinidiligan mga ka-agri. Hindi na natin siya didiligan. Basta siguraduhin yung basa yung kukupit nyo. Saka yung organic. Ito mga ka-agri. Hindi dinidiligan yun hindi na to dinidiligan mga ka-agri. Basta siguraduhin yung ihalo yung ganito, kukupit. Ayan. Basa siya. Ayan, yung halos, alam nyo yung pag pinigaan nyo siya mga ka-agri, meron siyang konting, kumakatas siya ng konti. Ayan o. Tuwa ako mga ka-agri. Ayan, ganyan siya. Pag pinigaan natin siya, meron siyang konting katas. Ayan, may katas siya. Kaya hindi na siya dinidiligan. Kasi basa yung kukupit natin dito mga ka-agri. Kasi pag diniligan nyo yan, pwedeng mabulok yan mga ka-agri yung buto. Kasi kukulubin natin siya ng 4 na araw. 3 to 5 days mga ka-agri. Pinakamatagal na yung 5 araw. Dapat sa 5 days nilalabas na natin. 3 days, check up na natin. Mamaya mga ka-agri, tuturo ko sa inyo. Basta wag yung didiligan mga ka-agri. Yun ang wag nyong gagawin. Kung gusto nyo na maganda yun magiging tubo nya. Tapos dapat eto basa rin. Kasi basa naman talaga ito mga ka-agri. May moisture siya pero hindi siya kumakatas. Kasi may plastic to mga ka-agri. Basa siya tapos naka-plastic. Yan. Pagkatapos nating makapaghulog ng buto. Yan. Pagkatapos na mahihulog ang buto, isasalansan naman natin to mga ka-agri. Dito. Gagawa kayo mga ka-agri ng salansanan o
kamadahan ninyo dun sa may lugar na patag. Tapos meron siyang lilim mga ka-agri. Hindi naman masyadong lilim pero hindi rin siya direkta sa araw. Ganyan mga ka-agri. Tapos lalatagan natin siya ng plastic mulch. Gaya na nakikita ninyo. May latag siyang plastic mulch. Para yan yung pangbabalot natin mga ka-agri. Para pag pinalik natin yung plastic mulch na gano'n, nakabalot na kaagad siya. Meron na sa silong. Kasi hindi po pwedeng mabasa rin yung ilalim niyan mga ka-agri. Tapos kailangan talagang balot na balot yan para uminit yung lupa saka yung buto doon sa loob para mas mabilis yung pag-germinate niya. Yung pagsasalansan naman mga ka-agri, ganito lang siya. Papakita ko sa inyo. Ito mga ka-agri, oh. Salitan siya mga ka-agri. Huwag yung itatama yung huwag yung itatama itong bukol na to dito sa may ibabaw nito kasi yung pinakailalim niyan pagka ganun ang gagawin nyo makukompress siyang ganun didiin siya, masisiksik. Kaya naman hindi nyo pagtatapatin mga ka-agri, itatapat nyo siya dito kung hindi dito sa may gilid na to para hindi siya nasisiksik. Hindi siya masisiksik mga ka-agri. Yan, ganyan. Dito siya nakatapat. Nakuha nyo sana yon mga ka-agri. Pagkatapos yan mga ka-agri na maisalansan lahat, bago nyo lagyan ng plastic, lagyan nyo na ito. Takpan nyo lahat mga ka-agri. Ang purpose naman ito, para na sa ganun, kasi pag may lumabas na tubo rito, tapos nakapaibabaw lang dyan yung plastic, hindi siya masusunog sa init mga ka-agri, kasi didikit siya sa plastic. Pero pag may takip siya, andito yung plastic, nakaibabaw lang dito, tapos nakatakip, hindi siya madadamage. Yan yung itsura nya. Pwede nang takpan ng plastic yan ngayon mga ka-agri. Ito na po ang itsura nya pag nabalot. Nasa inyo na mga ka-agri kung paano nyo siya kukulubin o paano siya babalutin. Diskarte nyo na lang, pero ang dapat yung iinit yung loob nyan para mabilis siyang tumubo. Tapos ang last step nga pala dyan mga ka-agri, pag nakulob na ganito, kailangan natin siyang sprayhan ng insecticide para mawala yung mga langgam-langgam dyan mga ka-agri. Saka para hindi siya pasukin ng anay, kasi medyo matagal na pipirmis dito yan mga ka-agri. Kahit paliguan natin yan, okay lang mga ka-agri, para mawala yung mga langgam sa mga anay dyan. Yun lang mga ka-agri, ilalabas na lang natin pagkatapos ng 4 na araw. Subscribe na lang mga ka-agri para sa susunod na video. Maraming salamat.